Hallelujah. Yan. Sige po, yumuko po tayo at manalangin. Panginoon, salamat. Totoo nga po na pinatunayan mo sa amin na kayo ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran namin, na maaaring makakagawa ng mga bagay na aming iniisip, inihiling, dahil po sa biyaya mo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, humingi kami ng gabay at tulong, kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo upang buksan ang aming puso, isip, at maunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Kunting effects. Ayan, medyo malakas ang bass. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na bang ilalaki yan? Talagang maliit? O ako lang yung may labong mata? Kita niyo ba? Ako pala malabong mata. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay, anong pamagat? Ayun. Kaya pala hindi ko makita. Wala pa eh. Hallelujah. How to show genuine love. Paano daw natin maipapakita ang ating totoo, genuine na pag-ibig o pagmamahal. Praise God. Sa panahon natin ngayon, madali nating maunawaan yan. Dahil ang ating isip, puso, ay nakatuon ngayon sa Valentine's Day, bagamat ito ay lumagpas na ng 2 araw. Praise God. Hallelujah. At naramdaman ko naman at nakita ko sa inyong mga mukha na talagang nabubuhay ang pag-ibig. Praise God. But ang tanong, paano po natin ito ipakita? Purihin ang Panginoon. Paano natin maipadama? Paano natin ma-elaborate ang ating pag-ibig? Praise God. Ngayong umaga, yung ating pong mga kakayanan ay maaari pong dagdagan po ito. Maaring ikintal ito ng Diyos sa ating mga puso at isip sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Now, napakalinaw ang sabi niya. Sir, kayo paglalagay nga, Romans chapter 8. Tama, no? Yan, basa sabay-sabay. Ayan. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Noong tayo ay makasalanan pa at si Kristo ay namatay para sa atin. Praise God. Alam niyo po, ang Panginoon hindi siya pwedeng mabuhay na mag-isa. Purihin ang Panginoon. Kung ating pong basahin sa aklat ng Genesis, kaya po nilikha niya ang tao, si Adan at si Eva, para po madaman niya ang pag-ibig ng dalawa, o itong dalawa na kanyang nilalang. Sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Kasi hindi po pwedeng sabihin ng Panginoon, mahal ko ang aking sarili. Dapat mayroong ibang taong mag-elaborate nito.
no, magbibigay sa Kanya ng papuri, pasasalamat at pagkakilala sa Kanyang kadakilaan. Yun po yung dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden. No? Para madama, makita, at maramdaman nila o maramdaman niya ang pag-ibig ng tao na kanyang nilikha. Hanggang ngayon ba ito pa rin yung ating pag-iisip? Gusto ba nating maramdaman ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya? Praise God. Nung nakaraang Biyernes, praise God, marami pong abala. Mga dalaga, binata, Mr., Mrs., hallelujah. No, para ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang minamahal. Ayan, di ba? Napakasarap palagi bagitin yung salitang mayroong nagmamahal at mayroong kang minamahal. No, parang mayroong nabubuo sa isip mo na hindi mo kayang ipaliwanag. No. So, praise God. So, karamihan po sa atin ay bumili ng bulaklak. Amen. Sino ba nagregalo ng bulaklak sa kanyang girlfriend? Sige na, huwag na kayo mahiya. Ayan, no? Bakit nasabi kong girlfriend? Kasi kadalasan ibinibigay ng lalaki sa kanyang girlfriend ay bulaklak. No? Ngayon ba itong rose o mamahaling bulaklak na ating regalo sa ating mahal sa buhay, ano na ngayon ang kanyang kalagayan? Lantana. Amen? Amen. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nalalanta. Ipinakita niya sa atin ito noong ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay mamatay para sa atin. Praise God. No? Kwento lang ito. Hindi ito kwento na ang pamagat ay tinulak. Ano po, mayroon po isang barko na bebayahe. Marami mga tao doon sa loob ng barko. Biglang may nahulog. No? Hindi po ito tinulak lang. Nung biglang may nahulog, sumigaw yung ama ng babae. Sabi niya, ang sino mang makaligtas ng aking anak, ay bibigyan ko ng malaking gantimpala. So maraming taong gustong lumundag at iligtas yung anak ng mayaman, pero sadyang malalaki ang alon. So walang mangahas o na lumundag. Maya-maya, meron isang lalaki na biglang lumundag. Madaling salita, nailigtas niya yung anak ng mayaman. Pag-akyat nilang dalawa, sabi ng tatay ng babae, binata, napakakisid mo, napakagaling mo. Inaalay mo ang iyong buhay para sa aking anak. Sabi ng tatay ng babae, ano ba ang gantimpala na bibigay ko sa inyo? Sabi ng lalaki, bahala na po kayo. So sa madaling salita, binigyan siya ng pera ng tatay ng babae. Tinanggap din. So, tuloy ang biyahe. Nakalakbay sila ng ilang kilometro, biglang may nahulog uli. Sigaw yung mga kapwa pasahero, may nahulog. May nahulog.
Ang problema, yung nahulog na ito ay pangkaraniwang tao lang. Walang sabi sa mga pasahero na, sige, iligtas ninyo at bibigyan ko kayo ng gantimpala. Sa madaling salita, nalunod ang tuluyan ng lalaki na wala man lang nagligtas sa kanya. Praise the Lord. Ano po ba ibig sabihin ng mensaheng ito? Niligtas tayo ng Panginoon, hindi dahil sa mayroon siyang gantimpala na inaantay sa atin. Binigay ng Panginoon ang kanyang buhay, hindi sa ano pa mang bagay. Ginawa ito ng Panginoon dahil ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Kay may gantimpala, kay wala, sabi ng Biblia, iniligtas tayo ng Diyos. Dahil isa ang rason at dahilan ng ating Panginoon. Mahal niya tayo. Amen? Mahirap ka man, mayaman ka man, isa lang ang sagot ng Diyos sa iyo. Anak, mahal kita. Dahil mahal kita. Praise God. How to see you? Genuine love. Number 1 ang sabi dito. Basa. Ayan. Nagpapatuloy, continually. Hindi siya tumitigil. Hindi siya nanghihina. O bagamat kung minsan sa buhay natin, nakaranas tayo ng mga pagsubok at siyang sanhi at dahilan ng ating panghihina upang lulupaypay, praise God. But lagi nating tandaan mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay continually. Nais ng Diyos na makarating tayo sa hangganan. Nais ng Diyos na palakasin tayo sa panahon ng ating kahinaan. Ngayon, ang salitang pag-ibig para hindi na po gaanong na-elaborate ito. Sa panahon natin ngayon, parang simple na lang. Mangligaw ka ngayon, bukas, girlfriend mo na. Amen? Mag-text-text lang kayo, mamaya-maya, mag-eyeball na. Magkikita na kayo. Kaya ang sabi ni Milda Papin, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, wala na. Hindi natin na bigyan ng malalim na kahulugan ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay galing sa Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon para palakasin. Tinawag tayo ng Diyos para patuloy nating maranasan ang kanyang pagmamahal. Kawawa man yung lalaking ordinaryo lang. Marunong siya maglangoy, pero ang problema, walang mag-abot sa kanya kasi praise God. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghihili, nagmamataas, o mamapuri. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, pero nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, at nagtiyatyaga hanggang wakas. Magpatuloy tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Maari sa mga panahon ngayon, uso-uso na yung hiwalayan. Praise God. Pero alam ba natin na mayroong isang Diyos
ay hindi tayo hinihiwalayan, hindi tayo pababayaan, hindi ka iiwanan. Lagi siyang kasama. Sa hirap, sa ginhawa, sa mayroon at wala, sa kalungkutan, kasalatan, o kahirapan. Lagi nating patuloy, o lagi siyang patuloy na sumasama sa atin. May verse ditong ginamit. Ephesians 4:12. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa. Saan mayaman ang Diyos? Mercy. Habag. Awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Praise God. Dahil sa malaking pag-ibig niya sa atin. Kung mayroon mang umiibig sa atin na kasing laki ng mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Praise God. Ano number 1? Love continually. Patuloy ka. May nagmamahal sa'yo. Number 2. Self-sacrificially. Marunong kang magsakripisyo. Sacrifice. Lagi nating tingnan ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang sakripisyo na makahigit sa pagsakripisyo ng Diyos sa atin. Madama lang natin, maranasan lang natin, maramdaman lang natin ang kanyang tunay na pag-ibig. Sacrifice. Ngayon ang pag-ibig wala ng sacrifice eh. Amen? Nung panahon ko, mabuti na nga lang, hindi pa panahon ng pangliligaw ko noon kasi parang nasa 16, 14 years old ako. Hindi pa pwede mangligaw. Pero yung mga tito ko, nangliligaw yun sila. Nakita ko po kung anong sakripisyo na ginagawa nila. Dito sa Maynila, bubukas tayo ng tubig, dyan lang. Sa probinsya iba. Iigib siya. 3 bundok ang lalakbahin. Magsisibak ng kahoy. Pag naglalaba ang kanyang niligawan, samahan niya sa ilog na 3 bundok ang layo. Kaya ang pag-ibig na mayroong sacrifice, yan ang tinatawag na malalim na pag-ibig. Sa panahon natin ngayon, ang pag-ibig ay kindata na lang. Amen? Kindat lang. O kaya sa takip ng tansan, diba, hanap pala ng takip ng tansan, lagyan mo ng I love you. Halimbawa, I love you, Eva. Pagkatapos, ilagay ko doon sa takip ng tansan. Tapos, ihagis ko kay Sister Eva. Aba, nung mabasa ni Sister Eva, ngiti-ngiti ngayon yan. Kukunin yung papel na sinulatan ko ng I love you, Eva, babalik na rin niya lang. Sabi niya, I love you too. Amen. Hindi malalim at hindi natin ma-elaborate mabuti ang pagmamahal. Sacrifice. Sacrifice. Paano ba tayo mag-sacrifice sa Diyos? Punta tayo sa church every Sunday. Huwag tayong mga ngatuwiran, huwag tayong gumawa ng rason. Puro alibay na lang. Ay, hindi natin mahal ang Diyos.
Amen? Ngayon kaya, kung nasa labas kayo, nakakarinig kaya kayo ng salitang ito. Pero mahal tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Panginoon. Praise God, maraming mga storya sa Biblia. Matthew chapter 20 verse 25. Pangalawa ito. Maya tapos na tayo. Basa. Wala pa. Ayan, basa. Ayan. Ano pangatlo? Forgive completely. Hanggang kompletong pagpapatawad. Pinatawad kita. Pero, wag lang tayo magkasalubong. Complete. Forgiveness complete. Yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Kinalimutan niya yung lahat ng ating kasalanan. Praise God. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig natin. Lalo na kapag nagalit tayo sa isang tao, lalo na po sa ating mga mister, mga misis, yung nabubulok na hinuhukay pa natin. Yung mga panahon pa na naalaala pa natin. Hindi ganun ng Diyos. Pag sinasabi niyang pinatawad kita, pinatawad ka ng Diyos. Forgive, complete. Yun yung kahalagahan yun yung tatlong hakbang para maipakita natin yung ating genuine love sa Diyos. Hindi ito katulad ng nagregalo tayo ng chocolate. Friday, Saturday, Sunday. Ano nangyari sa chocolate? Tunaw. Yung bulaklak, lantana. Ang chocolate, lusaw na. Praise God. Bakit hindi natin damhin ang pag-ibig ng Diyos? Bakit hindi natin tanggapin? Bakit hindi natin yakapin ang pag-ibig na inaalok ng Diyos? Ito ang magdadala sa atin at maghahatid sa atin sa isang matagumpay na buhay. Palagi nating narinig, without Him, we can do nothing. Hindi natin maaari o hindi natin pwedeng mapagtagumpayan ang mundong ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Magagawa lamang natin ang lahat kung kasama natin ang Diyos. Dito nagpapakita na ang Diyos ay palaging gumagawa sa atin. Praise God. Tayo lang yung lumalayo. Tayo lang yung takbo ng takbo. Tayo lang yung nagpapahabol sa Diyos. Naalala ko noong 1970. Nakita ko na naman to sa inyo. Iba yung uso-uso yung singer na Beatles. Sino ba sa inyo nakaabot doon? If I fell in love with you. Mga kanta nun eh. With you, don't make it back. Yung mga kanta nun. Beatles. Ang kanila pong quit, nakababa lahat. Kaya dahil yung mga matatalino, sila po nagpagawa ng sarili nilang kotse. Ang tawag dito ay Volkswagen. Volkswagen. Nakaganon. Parang turtle. Parang at kakaiba yung coaching ito. Amen?
Yung kanya makina, wala sa harap. Nasaan? Nasa puwit. Praise God. So, yung mga kwentong ito ay nag-iwan sa atin ng napakalaking aral at halimbawa sa ating mga buhay. May isang lalaki, gusto niya talaga magkaroon ng Volkswagen. Ginawa niya, nagnakaw siya ng Volkswagen. Ninakaw niya. Pagkatapos, kinalikot niya para umandar lang. Nung umandar, ang dami nasira. Nasira yung stereo, nasira yung ilaw, lahat marami nasira. Kasi kinalikot niya nga para umandar eh. Nung kinabit niya, umandar. Wow, sabi niya, meron ako ngayon Volkswagen. Habang tumatakbo siya, dumating yung may-ari. Yung palang Volkswagen na ninakaw niya, maraming daga sa loob. Kaya kapag kayo ay, kayo magnakaw ng may daga. Maraming daga sa loob. Ano ginawa? Nilagyan na may-ari ng mga crackers, yung mga Skyflex sa ating crackers, na binabad sa lason para pag makain ng daga, patay. Praise God. Isang araw na, hinahanap ng may-ari ang Volkswagen niya, hindi niya mahanap. Ginawa niya, nagpunta siya sa police headquarters, radio station, kasi noong una kasi, wala pang, radio pa lang. Yung TV noon, ganyang kalaki, tapos black and white pa. Nabutan nyo ba yon? Yung TV, na parang aparador. Tapos black and white pa. Pumunta siya ron, tapos kanyang nilathala. Sabi niya na nakaw yung aking Volkswagen. Ang problema, sabi niya, may mga crackers akong nilagay doon na may lason. Hindi alam ng kumuha noon na may lason yung mga crackers na inilagay ko. Kaya sabi niya, pwede bang ilathala ninyo, ilabas ninyo sa television, i-broadcast ninyo sa mga radio, na ibalik o baka sakali makita ng lalaki na nagkuha na aking Volkswagen ay huwag niyang kainin kasi tiyak na siya ay mamamatay. Ang problema, naputol yung koneksyon ng radio doon sa ginawa ng lalaki. So, wala siyang communication. Amen? Praise God. Alam niyo po ba, napakahirap kapag wala tayong communication. Mga binata ngayon, mga dalaga, kapag sira yung cellphone, hindi mo maintindihan eh. Parang sinisilihan ng puwit. Ano ka ba? Pumirmis ka nga. Kung ano yung communication, napakahalaga niyan. So, yun ang problema. Wala radio kasi nasira. Madali sabi, hinanap ngayon ng mga patrol car ang Volkswagen kung saan dinala. Aba, nakita nila tumatakbo sa highway. Nung makita nila, hinabol. Habang tumatakbo, pinapara nila. Para! Kasi, ang iniisip ng mga pulis, ang sabi ng may-ari ng Volkswagen, na baka kainin ng kumuha ng kanya sasakyan yung mga crackers na inilagay niya doon. At sigurado na itong lalaking ito na kumuha, mamamatay. Napakalayo na napakahaba na kanilang nilakbay. Sa halip na tumigil ang lalaki at pakinggan ang mga sinasabi ng pulis, anong ginawa niya?
Akala takbo ng takbo, takbo ng takbo. Kasi akala niya, siya ay papatayin. Siya ay ikulong. Nakuha nyo? Hindi nyo nakuha? Kunin nyo. Naintindihan nyo? Praise God. Kung minsan ganun tayo, tinatakasan natin, tinatakbuhan natin, at nire-reject natin ang pagmamahal ng Diyos. Kasi ang akala natin, mapapasama tayo. Ikukulong tayo. Papatayin tayo. No! Kaya nga lagi tayong tumingin sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tuwiran na nagtuturo sa atin ng isang matuwid at magandang buhay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon malalaman natin at maunawaan natin ang lalim, ang lawak, ang haba, ang taas. Kung gaano ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God. Yung pag-ibig natin dito sa lupa, pansamantala lang yan. Sa langit, wala nang asawa. Wala nang kapatid. Wala nang nanay. Wala nang tatay. Wala nang pinsan. Lahat tayo ay pare-pareho. Sabi ng Panginoon, matulad sila sa mga anghel sa langit. Amen. Kaya kung minsan masyado nating pinahalagahan yung ating, okay din naman yan, pero mas lalong priority natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mula ngayon, ipakita natin, gawin natin, kung gaano ba ka-genuine ng pag-ibig natin sa Diyos. Sundin natin. Praise God. Walang ibang pag-ibig na maihambing sa pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak. Sa halip, sa bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ba ito nagaling mga bata na ito lakad ng lakad? So ngayong umaga, naunawaan natin, naintindihan natin kung gaano kahalaga ng pag-ibig ng Diyos. Forgive completely. Pinatawad ka ng Panginoon. Walang tanong. Anak, forgive me. Walang tanong, walang rason, walang panunumbat. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 20, diba? Meron pa dyan isa sa panguli, yan o. Tungkol yun sa mga bata. Sabi doon yung mga alagad, kinuha ng Panginoon ng mga bata, pinatayo at sinabi sa kanila, hanggat hindi kayo tumulad sa mga batang ito, hindi kayo pag-aarian ng Diyos. Bakit mga bata? Ang bata hindi naghinanakit. Ang bata hindi nagtatanim. Ang bata hindi siya nag-iisip. Kapag sumama ang loob ng bata, isang lulipap lang. Ayos na. Amen? Praise God. Kaya sabi ng Panginoon, hanggat hindi kayo tumulad sa mga bata, hindi kayo pag-aarian ng Diyos. Sa pagpapatawad. Magpatawad tayo. Yung mga nakagalit natin, yung mga nakasama ng loob natin, puntahan kaya natin. Praise God. Kausapin natin. Pinatawad na kita. O kaya, yayain mo sa Jollibee. Praise God. Bigyan mo ng tinapay. Kasamang karapon para medyo praise God. How to show genuine love. Number 1,
Amen. Ngayong umaga, ito po yung ating take home. I-apply natin ito sa ating buhay. Nakasigurado ako na sa linggo, gagawa ang Diyos. Pagpapalain tayo ng Panginoon sa ating mga gagawin. Yumuko tayo at manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Ipinakita mo po sa amin kung ano ang halaga ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay ikaw ang gumawa nang galing sa inyo, Panginoon. Kaya totoo nga po, Diyos, na kung wala kami sa inyo, hindi namin magawa, hindi namin maranasan ang tunay na pag-ibig. But Lord, salamat sa mga salita mo. Binigyan mo kami ng maliwanag na kaisipan, matatag na puso, matibay na isipan, upang magawa namin, Panginoon, ang mabuti para sa inyo. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang congregation na ito, Panginoon. Lagi mong ipadama, lagi mong ihatid sa amin, lagi mong ipakita sa amin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig, upang ito ay aming magawa at magawa naming halimbawa sa aming komunidad, sa aming bansa, sa aming mga kabiak, sa aming mga anak, sa aming mga apo, upang sila din po, Panginoon, ay lalago dahil sa inyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig po, Panginoon, nagbibigay ng kalakasan sa amin upang kami ay magpapatuloy sa aming mga ginagawa, na anumang ang hirap, anuman ang mga kalungkutan, anumang mga trials na aming naranasan, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay siyang magbibigay ng lakas sa amin upang kami ay makapagpapatuloy sa aming ginagawa. I-bless po ninyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na may trabaho. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga company, ang kanilang trabaho, Panginoon. Gawin mo pong instrumento ang inyong mga kamay para magiging matagumpay, Panginoon, ang aming ginagawa. Na sa ginagawa namin ito, ma-elaborate namin, maipakita namin, Panginoon, ng iyong genuine na pag-ibig. Salamat po, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, walang pag-unwari, kundi tapat at lubos, Panginoon, sa aming kalooban na gawin, sundin ang iyong pag-ibig na itinuro sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Mga kapatid namin, Panginoon, na nangangailangan ng trabaho, mag-provide ka po, Panginoon. Lord, alam mo po na kailangan namin ng trabahong ito. Panginoon, yung mga kapatid namin na may sakit, Lord, iunat po ninyo ang iyong mapaghimalang kamay sa kanila. Extend po ninyo, Panginoon, ang iyong mighty blessing, the total healing, Panginoon, sa kanila, O God, in the name of Jesus. Sabi mo po sa 2 Peter chapter 2 verse 24, Panginoon, ng iyong mga latay, Panginoon, ay siyang nagbigay ng kagalingan sa aming mga sakit. Lord, sa araw-araw po namin pakisalamuha, Panginoon, hindi po namin maiwasan. But Lord, salamat po sa proteksyon ng iyong banal na dugo, Panginoon, na siyang nagliligtas sa amin, kumukover sa amin, Panginoon, nagpapalakas sa amin, Panginoon, nagpapagaling sa amin, O God. Lord, gawin mo po ito dahil alam namin, Panginoon, na mahal mo kami. Lord, kung meron mo pong magmahal sa amin na iba, pangalawa lamang sila. Ang unang nagmahal sa amin, Panginoon, ikaw. Ibinigay mo, inihain mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo para madama namin, matanggap namin, Panginoon, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa continue, Panginoon, na blessing mo sa amin, pagtatagumpay, Panginoon, ng aming mga gagawin sa loob ng linggong ito, Panginoon. Lord, ang aming mga kapatid, Panginoon, na sa landas, Panginoon, ng pagsubok, Lord, palakasin mo, pagtibayin mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon.
Sabi mo po, magalak kami palagi. Hindi kaabalahan sa amin. Nabanggitin palagi ang kagalakan na ito. Dahil ang kagalakan na ito, Panginoon, ay hindi namin matanggap sa mundo kung hindi sa inyo lamang, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Kayo ang Diyos na maaari makagawa ng mga bagay na maaari naming hilingin, isipin, Panginoon, sa pamamagitan mo na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God. Dakila ka. Makapangyarihan ka. Banal. Salamat po sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah.